Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayo po ngayon ay on the way sa Villaggio at Montasa, sorry. May iftar. May pagkain pala doon. So doon tayo. Mamaya-maya papakita ko po sa inyo kung anong kaganapan doon. Ngayon po pala ay ika-23 po ngayon ng January. Ang oras po natin ay alas 4:40 na po ng hapon. So mamaya update ko po kayo. Kasi sarapin yun. Ano bro? Bro, dance. Luluto ko pa. Inihaw naman no. Hindi, nakalimutan niya ilabas sa freezer. Bigas. Oh, hindi niya nakalimutan niya iluluto niya pala. Ano? Ubi. Tapos may empanada, ayan. Sa pagkain, may adobo, may kaldereta, may ano. Pag ano, kulang, ano, sobra-sobra, ano. Di ba ilang beses tayo Yun ang sauce. experience. Sobra-sobra pa. Ayan ang sauce sa ano, sa empanada. Oh yeah, sabon. May baso naman. Yun yung sauce. Yun yung sauce. Ayun na. Yung weekly pag kita natin, isa yun sa mga pag-charge natin. Hindi lang yung gadget natin ang sina-charge. Sa tingin lang natin sa mga ngiti ng mga kapatiran, mashallah. Yung iman natin parang charge din. Pangalawa ay pag handa natin sa buwan ng Ramadan, malapit ng buwan ng Ramadan, sa Allah subhanahu wa ta'ala ay sama-sama tayo sa ibadah sa Allah subhanahu wa ta'ala. Banggit natin yung mga salafus salih ay 6 na buwan pa sila maghanda bago dumating ang Ramadan. Ang role natin dito ay kahit mga dalawang minuto is hindi lang kayo magsalita, hindi lang sumusunod. Lahat tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yung isa nabuksan ko na yan pero Ito. iba ano pa yan? Next time. Ingat. Sabihin naman ni Mrs. sa mga balkali na kasama. Next time sasama ko daw siya. Inshallah. Bawi-bawi lang ang stand. Anong sabi ng misis? Anong sabi ng misis? Ikaw, parati ka na sa barkada mo. Gantihan siya. Bro, ingat bro. Salamat. Ingat bro. Sige po. Pero may balik doon, pero lagi kayo sa barkada. Salamat. Una po, nagpapasalamat tayo kay Allah dahil lagi niya tayong pinagkikita-kita dito. Pasalamat tayo sa ating mga pagkain. Alhamdulillah.
napaka sagana. Every Thursday, alhamdulillah. Kaya, yun lang mo po, at dahil nandito ang ating mga bisita, so sila yung mga talagang forever sa salita. Bago sila, ikaw muna. Yung mga bisita nga daw magsasalita eh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yun lang paalala sa aking sarili at sa ating lahat. Yung intention natin na pag ano, sure pa lang natin, yung intention pa lang natin ang pinakamahalaga. Kasi walang silbi yung pag ano natin dito, yung intention pala natin dito. Yun lang, dagdag. Alright. Saan pa ng isang piraso? Bino. Galing pinay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Una pinasalamatan namin yung Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, itong ito, yung mainit na pagtanggap sa amin dahil ako first time, ilang beses ko nang nakikita sa picture or sa narinig sa sabi-sabi ito mga 5 star daw every Thursday. So, ang inahantay ko lang itong ano, yung driver. Kasi kung hindi dahil sa kanya na ano, hindi din kami makakapunta dito kung ano, sa pagko-commute ganun. So, napapadali alhamdulillah yung pagpunta dito dahil nga sa serbisyo niya sa amin. Kumbaga, siya na yung ustad, siya na yung mudir, siya na yung driver pa. Pangkalahatan. Kaya alhamdulillah bilang ano para sa amin yung isang kapatiran na pinapaano namin. Kumbaga, na-extend hindi lang dahil sa kung hindi lang sa Alcor. Kumbaga, tumatagal kami sa Alcor na parang na nakakilala lang kami ng mga ibang brother kung sila yung pumupunta doon. So dahil nga sa pamamagitan ng mga ganito, ng mga gathering, alhamdulillah, kumbaga meron tayong mga brother o doon na hindi natin nakikilala yung iba tulad ng si brother umalis, hindi man lang nakilala. So inshallah baka may pagkakataon pa na makilala at usap-usap. So ganun lang siguro. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamat. Driver bodyguard. At ako po ay nagtatrabaho sa Raslapan at ako po ay nasa pangangalaga ni Ustad Mex sa Alcor. Kasama ko si Brother Saud. At yung sinabi ni Brother Saud at talagang totoo 'yun. Matagal na kami sa Alcor, pero sa kapanahonan nila Ustad Saddam, Ustad Zabujami, Ustad Salinor, Abdul Qadir Abbas, pero hindi kami nagawi dito sa Doha dahil yun nga isa din sa mga nagawi lang kami dito pag mga Quran competition, mga ganun-ganun lang na na mga activities dito sa Fanar. At mula nung pagdating ni Ustad Mex, yun na parang may tulay na rin. Siya na yung tulay sa amin na may na-close ang kaming kapatiran dito sa Doha. At ako po ay masaya at pinahintulutan ako ng Allah na makasama sa pagsasama ninyo ngayon. At isa pong napakagandang gawain ito na magsama-sama ang magkapatiran dahil sa nito sa tingin ko pwede mong kahit sino sa dito sa grupo pag may may mga dinadala kang pwede mo silang ibahagi sa kanila at magbigyan ka ng magandang payo o kahit naman hindi mo sila ibahagi at may magsasalita naman baka doon makakuha ka ng solusyon sa iyong mga dinadamdam. Ganun. Yun lang po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Karim.
Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam. First, malaking pagpapasalamat po kay Allah Ta'ala na binigyan tayo ng lakas. Gaya sa amin, walang plano kaming pumunta pero biglaan na papunta rito. Dahil sa isang intensyon na at least makita po yung mga kapatid natin. Ganun pa man, may reminder po akong sasabihin para sa sarili ko, sa mga anak namin na when the Prophet sallallahu alaihi wasallam was trying to walk across, he took one of the sons of the Sahaba, put him on top of his neck. Tapos sinabi niya sa anak ng Sahaba na ito, you know, our life here is like a wayfarer. Sabi niya yung buhay natin parang sa Islam. On the other hand, it's a reminder for us na ginagawa natin ito ng kabutihan, seeking in God's will. Siguro yung topic, yung gusto ko lang bigyan na emphasis yung unity in diversity. Regardless of our belief, we are binded together with our Islamic faith. Kasi yun ang nakikita ko ngayon. We have to agree to disagree. Kasi lahat tayo may mga opinion eh. Lalo na yung mga malalaling usapan na hindi naman sakop nating hindi dapat nating panghimasukan, ipaubayan natin yung sa nakakaalam. Kasi yun ang umpisa na fitna eh. So in correlation sa ganun, on behalf siguro on behalf ng activity ngayon sa Panar sa main, nag-umpisa na yung street dawa. So lahat yun, ang aim siguro nila sa Musa kasi sila yung prime mover doon daw sa Homer tsaka si Ismael. Isang paraan siguro yun na binuksan yun para magkaroon ng unity once and for all yung umma sa Qatar. Kasi nakita ko doon maraming pumunta eh. So siguro isa yung tulay na once and for all magkaroon ng unity. Yun lang. Una, kanina tayong araw ng past. Ngayon, Bigay ko na na. Bigay yung 4 minutes sa'yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa mga hindi nakakilala, ako si Brother Wael. Ako po isang balik Islam at si Brother Norin naging classmate ko sa basic ito eh. Anyway, ako'y nagpapasalamat sa Allah na ginawang tulay si Brother Jibril para ako yung ma-invite dito. Alhamdulillah. Amir yan. Kasi dito sa area dito ako nakatira, dyan lang ako nakatira eh. So at least ngayon meron ako nakita mga Pilipino rito na Muslim dyan sa area to. Ako lang ata ang Pilipino Muslim dito. Pag nagpupunta ako dyan sa masjid, ako lang mag-isang Pilipino eh. So alhamdulillah at merong mga bagong kapatid na pumunta sa area namin. Yung laman ako yung nagpapasalamat, ako yun yung imbitahan sa inyong pagtitipon-tipon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaya nag-message sa group. So kilala mo na sila? Ay, Si Doc Troy, si Dr. nandito yung na sa Padan. tulay natin. Kaya yung pizza niya. Brother Edwin, Smile. Smile. pati si Baby Ismail. Baby Ismail, si Brother Saud, si Sheikh Biax, si Sheikh si Brother Rahman, si Doc David, anak niya si San, Brother Ridwan, So ngayon Laylatul Jumu'ah, no? So bukas Friday. Ngayon Friday na, Friday. So yung mga kinalawian natin na gagawin mas muna sa Friday, huwag natin kalimutan. Pag nakalis tayo dito, umpisahan natin yung pagbabasa natin ng Quran. So mga hindi nakakatapos ng Suratul Kahf, hindi na natatapos sa short period of time, umpisahan nila from now hanggang bukas, bago lumubog ang araw, inshallah pagbibigyan ng pansin, pagpulsigihan, matatapos yan inshallah. Unang
Pangalawa, yung mabuting gawain, nag-a-attract siya ng another mabuting gawain. Yung nagpa-umpisa nito, malamang idea ng isa, dalawa, tatlong tao. Imagine mo from alcohol, from wakara, from hindi ko na alam saan galing yung iba. Tipon-tipon dito para sa ganitong gawain. At marami nang naipon dito eh. Ito ay batch sa araw na ito. Sa mga nakaraang linggo, nakaraang buwan, maraming naipon ng mga tao na saan nagmula. Diba? So, ang mabuti, nakaka-attract ng mabuti. Bilang huli, yung Ramadan, announce ko na nasa Ustaz Mix. Meron kong programa. Meron programa yung PMF, Ustaz Mix yung speaker natin sa Stickball Ramadan. Kung ano naman yung plano yung Ustaz Mix na sasabihin sa inyo, sinunahan ko na. At ang Ramadan, siguro paulit-ulit natin narinig yung Stickball Ramadan. Stickball Ramadan, hintay natin yung Ramadan, we're waiting for Ramadan, get ready for Ramadan. Mas maganda siguro kung subuhin na natin yung Ramadan. Kasi pag susugod ka, dapat handa ka talaga. Dapat well equipped ka. Huwag kang sumugod kung hindi mo kayang kung hindi ka well equipped. So ganun din yung Ramadan. Maaaring ito yung last Ramadan sa buhay natin. Kaya paghandaan natin, ngayon pa lang. Kasi Allah subhanahu wa ta'ala, tinuruan niya tayo maghanda. Paano? Rajab pa lang, Ashhurul Hurum na eh. Baga, sinabihan tayo na huwag kayong gumawa ng kasalanan sa buwan pa lang ng Rajab. Sha'ban, may ulat na pinakamaraming araw kung saan ang Rasulullah SAW ay nag-ayuno. And then the final days is Ramadan. Rajab pa lang, pinagsimulan na tayo maghanda. And then Sha'ban, nasa Rajab pa lang tayo ngayon. Yung Sha'ban is coming, and then Ramadan. So kung susugod tayo sa Ramadan, from now on, papasok ko na yung microphone kay Ustaz Mix. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Bismillah. Galing. Mga kay Bro Wild, nice meeting you po. Baka kayo lang po yung isa sa mga hindi namin nakilala. Yung iba, alhamdulillah, kailangan naman po sa pag-iikot-ikot natin dito sa Doha. Welcome po at nice meeting you po. Sabi pa nga ni Bro Ismail, napakahalaga ng intention. Ang intention ko po talaga pumunta rito mag-interview. Hindi yung kaldereta, Stan. Hindi. Interviewing ko kasi nga, sabi nga ni Chef Bakri, yung PMF, meron po silang programa. Yearly, ginagawa talaga ito. Stickball Ramadan, pang-remind sa atin. Siguro yung Stickball Ramadan dapat gawin 6 months before. 6 months. So, alhamdulillah, siguro wala na silang makitang speaker na iba, tayo yung naatasan para magsalita. Okay? So sabi ko, kung ako yung napili, gusto ko lahat tayo merong participation para hindi siya nanggaling lang sa akin. So umiikot-ikot ako ngayon at nag-i-interview ng lahat ng mga kakilala nating Muslim dito sa Qatar, maging balik Islam, born Muslim, Mananaw Tausug, para magtanong ng 3 basic questions lang, which is magiging source ng data natin para maging guidelines natin sa pagbigay ng little reminder natin sa Istiqbal Ramadan. So yun yung pinaka intention po natin, lalong lalo na yung mga taong nandito kasi nga di ba fasting. Tatlo lang yung basic question to na gusto kong tulungan nyo po ako. Mag-i-interview ako, 3 basic questions para sa iyo. Anong ibig sabihin ng taqwa para sa iyo? Number 2, yung fasting. Sa experience mo, ano to? Anong nabibigay niya sa iyo? For you, what is fasting? Nilagay ko ng for you kasi ayaw natin by the book. Sarili ko.
yung nararamdaman natin pag nagpa-fasting tayo. Meron yan eh. Sariling experience na. Meron tayong kanya-kanyang unique experience pagdating sa fasting. Kasi nga yung background natin, diverse din, iba-iba din. So, ang pangatlong question, inshallah, mabilisan lang. Siguro hindi na tatagal lang 2 minutes. How should we welcome Ramadan? In your opinion. Lahat yun. So, pare-parehas po tayo dito. Learned, professional, yung kapapasok lang sa Islam. Lahat yan magkakaroon ng answer. Kasi personal, ano niya lang, para sa kanya. Yun po yung pinaka objective. I hope matulungan niyo po ako inshallah. Siyempre si Saud, Tapos na sagot, interview na. assistant natin. Siya muna Ay, mag-interview. magkasi-set up ng camera. Kung okay lang sa inyo. Ano? Kaya talent figure. Ha? Kaya talent. Mabilisan po. Ano po yung profession na dito po? Kamukhang sila yung Ako po si Victor Abdurrahman, doktor dito sa Qatar, internal medicine specialist, and taga Subuanga City. welcome po. Doc, para sa inyo, Para sa akin, ang takwa is sabihin natin recognizing the presence of even though we cannot see him. So parang tulad ng isang CCTV na tayo lahat ito is always pinapantay. The same, we should recognize Allah is present and we have to be mindful of our activities or our actions natin and our behavior. And it should be always in accordance sa teachings na ating sa ating fasting is dalawa ang benefits na natin sa spiritual, lalo na sa amin sa medical. Actually, in my profession, nire-recognize na namin ang fasting as one of the treatment or management ng nakatulong sa mga diabetic patient. So fasting is also reminding us how to be mindful of our health, no? And it's like sabi nga, it is good for us. And yun rin ang way natin to sabi natin na lilimitahan natin sa sarili natin to overcome mga excesses sa natin. So even sa not only sa eating but also the way we think, we act, how we deal with the situation. Lalo na dyan din natin testing sa bar natin, patients natin. So fasting is not only good for our body, but it's also good for our mind and our sabi natin sa creator natin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. mabilisan po, pangalan, taga saan po kayo sa Pilipinas at yung profession po nyo dito sa Qatar? Sa ko pala si Rico Isinta, Caloocan City, accountant. Caloocan City. Bro, para sa inyo, anong ibig sabihin ng takwa? Yung tako sa sarili kong paunawa yung takot sa Allah na lahat ng ginagawa natin kailangan anchored towards our faith and obedience with Allah's will, commandments. Alhamdulillah, sa tayo sa mga
Sino yung papanood yung trailer din sa pitch mo? Para sa inyo, ano yung ibig sabihin ng fasting? Yung fasting Hindi ko unahan sa yan. hindi lang yung deprivation ng physical needs. Hindi, parang this is the time to exercise your Islamic faith on kasi kasama na yung obedience, kasama yung self control. So all in all, para siyang recharging of our body and soul. 14. Ilang buwan na lang po, ilang araw na lang, darating na yung Ramadan. Paano ba dapat natin ito sa likod? Yung pagsalubong ng Ramadan Ustaz, hindi lang yung paghahanda sa physical na katawan natin, kundi pati sa spiritual na katawan natin. Kasi yung Ramadan, yung physical is lahat tayo mawawala eh. So kung pinagandaan natin, although may mga physical benefits tayo nakukuha sa Ramadan, pero ang aim para sa akin talaga na Ramadan is to exert to Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nandito ho tayo ngayon sa Sheikh Abdullah bin Said Al Mahmud Islamic Cultural Center. At mayroon tayong i-interviewin ng mga brothers about sa parating na Ramadan. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayo ho ngayon ay nasa anong lugar to, Ustaz? Asian City. Tayo ngayon ay nasa Asian City at tayo po ay makikinig po sa programa ni Ustaz Musa kasi may ano siya dito, may mga lecture siya dito sa ganito sa Huwebes ng gabi. Ayan po siya. Ayan po yung mga kapatiran, magli-lecture siya mamaya. So, nandito ho tayo ngayon. Okay, assalamualaikum. Alhamdulillah, pinupuri natin si Allah Subhanahu wa Ta'ala na nagkasama-sama na naman tayo ngayong araw ng Thursday. Titignan natin, no? Nawa, tanggapin nawa ni Allah yung sumikap natin. Kasi yung dunya, masyado nang pinasisikip talaga sa atin. Nakuha natin. Sabihin lahat yung mga tao ngayon, sobrang abalan na talaga kung paano kumita ng pera, paano buhayin yung pamilya nila. Yung iba nakakalimutan na yung mga obligasyon nila kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kahit Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa hayyikum bi tahiyyatil Islam. Tahiyatan jannah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, masyaAllah, ako ay masaya dahil nakita ko po yung mga nakasama ko nag-umrah, sina Isa at saka si Ammar at si Abdul Aziz. Alhamdulillah, masyaAllah, yung pagsasama nakakamiss at nakakasabik kapag nag-establish po natin yung tunay na kapatiran sa isa't isa, no? Which is alhamdulillah nakikita rin natin dito sa samahan po na binibuild po ni Ustaz Musa. Si Ustaz Musa, ugali po niyan parating nagtutulak ng ibang mga guro para makakuha tayo ng ibang perspective naman ng pagtuturo, no? Pero ang sa katunayan, isa sa mga idol natin si Ustaz Musa. Idol yan sa dawa eh. Kahit saan. Dahil wala tayong magawa, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kapag humingi yung kapatid mo ng payo,
dapat mong tugunan at sagutin yung kanyang hinihingi. Nakakahiyaman sa inyo dahil alam ko po na mashallah, meron po tayong teacher na napaka galing para ipaintindi sa atin kung ano yung dapat nating gawin. Unang-una, gusto kong magpakilala. Ako nga pala si Ustad Smex from Zamboanga City. So, born Muslim po ako. Yung nanay ko, yung balik Islam, pero alhamdulillah, before pa man lumabas, Muslim na po si mother. Alam ko po, karamihan po ng nandito ay mga balik Islam. Ang masasabi ko lang po na napaka mapalad po ninyo sa lahat po ng desisyon na ginawa. Meron tayong nadi-discover na katotohanan at ito yung pinaka-the best na nakita natin. Ang makita natin yung tamang business. Siyempre, tulad ng nararanasan ng karamihan, hindi po madali kapag tinanggap na natin yung katotohanan. Marami na pong pagsubok na darating. Afahasiban nas ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Inakala ba ng mga tao na sila ay hindi susubukan pagkatapos nilang mag-claim na sila ay naniniwala? Hindi po. Lahat ng mga grade 1 bago makapunta ng grade 2, kailangan muna silang subukan kung karapat dapat sila dun sa level na yun. Bago ka mag-college, merong matinding entrance exam. Bago mo maranasan yung tunay na pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang pagpasok sa paraiso, hindi po libre. Higit po yung pagsubok na ibibigay sa iyo ng Allah. Pero ito po yung magandang balita. Kapag binibigyan po kayo ng pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala, tinatanggal yung mga bagay na hindi dapat kasama ng pagpapatakbo ng buhay po ninyo. Kapag pinasok ka sa kulungan bilang pagsubok, marami kang matutunan dun sa loob na hindi mo pala dapat ginagawa sa landas na tinatahak mo bilang isang Muslim. May mga learnings na kinakailangan matutunan natin the hard way dahil yung tao minsan matigas yung ulo. So merong mga learnings madali at merong mga learnings kinakailangan dadaan ka sa hirap. Tulad ng isang pagsisid, napakahirap. Pero paglabas mo, meron ka ng daladalang pearl. Yung diamond, bago pa yan maging precious, kailangan dadaan muna ng marami sa kanya. Hindi po, ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, pagkatapos niyong sambahin ng Allah, dapat pasalamatan niyo yung rason kung bakit kayo nandito sa mundo. Yung mga magulang. Ibig sabihin, meron kang inaayos na relationship sa iyong Panginoon, meron din inaayos na relationship sa kapwa-tao. At magsisimula ito sa ating mga magulang. Sa mga may magulang pa po, chance nyo na po na i-implement ng tama ang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ko pa nga kay Bro Isa at sa mga nakakaranas ngayon ng pagsubok sa kanilang mga ina,
bago pa kayo nag-Muslim, nanay nyo na sila. Hindi ibig sabihin nung nag-Muslim kayo, kinakalimutan nyo na yung relationship nyo sa kanya. Hindi po. Sabi pa nga ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, dapat yung pakpak ng humility ibababa mo sa kanila. Sundin mo lahat ng inuutos nila except kapag mag-utos sila ng pagtambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sila yung rason kung bakit tayo nandito at binigyan tayo ng opportunity ng Allah para magkaroon ng life dito sa mundo. Siyempre hindi rin po pwedeng nanay lang yung sinisilbihan natin. Kailangan maayos din yung relationship natin sa mga kapatid natin. Sa mga may asawa, kinakailangan din maayos din yung relationship natin sa kanila. Bakit nga ba natin sila pinili? Dahil ba nabuo na yung pagmamahalan natin at kailangan ng gawing opisyal yung pagsasama? Hindi po. Sa Islam, mas deeper yung rason kung bakit tayo nagsasama. Panahon natin ngayon, magtatrabaho ka ng 8 hours, pag uwi mo, kailangan mo mag-relax. Paano ka magre-relax? Sa pamamagitan natin ngayon ng social media. Parang natin yun, diba? Pero sa social media, kapag hindi ka marunong gumamit niyan, dito ka na iniimbita. Unti-unti palayo sa pagkilala mo sa Diyos. Pero pag marunong ka Bro, para sa inyo po, ilang taon na po kayong balik Islam? Wala pang isang taon, mga 6 months pa lang. Mashallah. Welcome po. The best decision. Anyways, para sa inyo, sa 6 months na pag-aaral po, ano pong ibig sabihin para sa inyo na pagkatapos sa Diyos? Sila, pero parang wala silang sinusunod na alam mo yun, turo. So, dati ba meron bang pag-aaral? Naka-experience ka ba bilang isang Kristiyano? Hindi. Sa palagay mo, ano yung fasting? Kung iisipin mo kung sa mga naririnig mo. Actually, sa mga naririnig ko lang, hindi ko pa na-experience. Ang pagpa-fasting based on sa paligid ko na naririnig ko is para Muslim po ako. Tapos po naisip ko po na ang pagiging Muslim, wala pong masayahing tao na nararamdaman na sila ay gutom at uhaw. Pero po bilang Muslim po, parang kalugod-lugod po sa pakiramdam po natin habang tayo nagugutom at habang tayo nauuhaw. Dahil pakiramdam po ay lahat naman po ito ay inaalay po natin kay Allah subhanahu wa ta'ala ang buhay. Allahumma amin. Inshallah, padaliin ng Allah subhanahu wa ta'ala yung pagiging Muslim po natin. Sa pag-aaral po din yun, sa 10 months na ito, narinig nila po siguro yung katagang takwa o yung pagkatakot sa isang Diyos.